O sige, umpisa na natin to ha. Alam nyo, hindi lang to basta pagbabasa ng isang lumang listahan ha. Ang titingnan natin dito ay yung isang ama. Nasa bingit na lang kamatayan pero hinuhubog pa rin niya yung identity ng isang buong bansa. Grabe, ito yung pinakaugat, yung pundasyon ng 12 tribo ng Israel. Pakinggan nyo yung bigat ng mga salitang yan, no? Yan yung pambungad ni Jacob. Kasi sa kultura nila noon, yung huling habilin ng isang ama, hindi lang yan basta-basta. Para na yung batas, para na yung propesya. Kaya nung nagtipon yung mga anak niya, hindi to simpleng family meeting lang. Ito yung paglalatag ng tadhana. Bawat salita, may kapangyarihan. Pero heto, bago tayo makarating doon sa mga pagpapala, nagsimula muna si Jacob sa mga pagsaway, sa mga rebuke. Dito pa lang, makikita na natin agad na yung tadhana direktang nakakabit sa mga ginawa mo noon. Kumbaga, yung ginawa mo kahapon, yun yung humuhubog sa bukas mo. Walang takas. Tingnan niyo to, grabe yung contrast, no? Si Ruben, siya yung panganay, dapat sa kanya lahat Yung karangalan, yung kapangyarihan, siya dapat yung unang tanda ng lakas ni Jacob. Pero anong hula sa kanya? Hindi ka na mangingibabaw. Ang sakit nun, bigla ang bagsak mula sa tuktok. So anong nangyari ba? Ayan, at heto na nga yung dahilan. Isang mabigat na kasalanan laban sa sarili niyang ama. Ang punto rito na sobrang mahalaga isang kilos lang ng kawalang respeto at pagnanasa, yun na, nawala na sa kanya yung karapatan niya bilang panganay. Nabago yung buong tadhanan niya dahil lang sa isang maling desisyon. Wow! Okay, sunod naman sina Simeon at Levi. Etong dalawang to, pinagsama sa isang matinding sumpa. Yung sinasabing karahasan nila, tumutukoy yan doon sa brutal na paghihiganti nila para sa kapatid nilang si Dinah. At dahil sa galit nilang wala sa lugar, anong parusa? Hindi sila magkakaroon ng sariling lupain. Instead, ikakalat sila at pangangamalatin. Ibig sabihin, mawawala yung pagkakaisa nila bilang tribo, na isang napakabigat na parusa noong panahon na yon. So, mula sa mga sumpa at pagsaway, dito na tayo sa unang major turning point. Ito yung unang climax ng buong salaysay. Dito na nag-iiba yung tono. Titingnan natin kung paano nabuo yung konsepto ng isang kaharian at nagsimula yung lahat kay Judah. Ang linaw ng imahe, di ba? Isang leon. Hindi lang yan basta malakas hari. Yan yung simbolo ng kapangyarihan, ng otoridad, yung lakas na hindi mo basta-basta hahamunin. Alam mo yon, pag yung leon nagpapahinga, sino ba namang maglalakas loob na istorbuhin siya? Yan yung larawan ng pamumuno ni Judah. Walang pwedeng umistorbo. At heto yung mga detalye ng pamumuno niya. Papuri, tagumpay laban sa kaaway at pagsuko ng iba sa kanya. Pero eto yung pinakaimportante sa lahat, yung setro at tungkod ng pinuno. Eto na yung malinaw na deklarasyon. Mula sa lahi ni Judah, magmumula ang mga hari ng Israel. At totoo nga, di ba? Sa kasaysayan, sa tribo ni Judah nagmula si Haring David at syempre, para sa mga Kristiyano, ang Mesiyas. At yung pamumuno niya, hindi lang puro kapangyarihan, tungkol din ito sa kasaganaan. Isipin niyo to, sobrang dami ng alak na parang tubig na lang na pinanglalaba. Grabe yung imagery, no? Isang napakagandang paglalarawan ng isang super yamang kaharian sa ilalim ng pamamahala niya. Okay, so meron na tayong hari. Pero syempre, ang isang bansa, kailangan niyan ng iba't ibang klase ng tao, di ba? May kanya-kanyang role. Ngayon, tingnan naman natin yung mga nasa gitnang anak. Sila, kumbaga, yung bumubuo sa makulay na tela ng isang kompletong bansa. Bawat isa, may sariling papel na gagampanan. So imbes na isa-isahin lang natin yan, tingnan natin yung big picture. Paano sila nagiging isang buong lipunan? Okay, meron tayong pang-ekonomika. Si Zebulun sa kalakalan sa dagat, tapos si Asher na nagbibigay ng mga masasarap na pagkain. Meron din tayong yung backbone, yung mga manggagawa. Si Issachar, yung malakas na asno na nagbubungkal ng lupa. Siyempre, kailangan ng batas at kaayusan. Andyan si Dan, yung ahas na nagbibigay ng katarungan, at si Gad, yung warrior na nagbabantay sa mga border. At siyempre, yung sining at kultura, si Naphtali, yung usa na nagbibigay ng magagandang salita. Kita nyo, bawat isa mahalaga. At ngayon, dumating na tayo sa pangalawang malaking climax, ang pagpapala para kay Joseph. Alam nyo, siya yung anak na dumanas ng kung ano-anong hirap, pero sa huli, umangat sa kadakilaan. At mapapansin nyo, yung blessing para sa kanya, ito yung pinakamahaba at pinakamalalim sa lahat.
Isipin nyo yung isang halaman na sobrang mabunga at malusog, na yung mga sanga niya hindi na mapigilan ng pader, umaapaw na. Ganyan si Joseph. Yung pagpapala at influensya niya lalampas sa kahit anong border. Perfect na metaphor yan para sa buhay niya, di ba? Mula sa pagiging alipin, naging Panginoon ng buong Ehipto. Pero ito yung maganda. Kinikilala dito na yung lakas niya, bunga yan ng lahat ng pinagdaanan niya. Inatake siya, pinahirapan, pero hindi siya sumuko, hindi siya natinag. Ibig sabihin, yung tagumpay niya, hindi yan basta binigay. Pinaghirapan niya to, ipinanalo niya sa gitna ng matinding pag-uusig. At malinaw na malinaw dito, yung lakas niya hindi galing sa sarili niya lang. Actually, para siyang 4 na layer ng pagpapala mula sa Diyos. Yung makapangyarihan, yung pastol, yung Diyos ng kanyang ama, at yung makapangyarihan sa lahat. Pinapakita lang nito kung gaano kalalim at katibay yung pabor na nasa kanya. At yung pagpapala sa kanya, grabe. Sinakop na ang lahat. Mula sa ulan sa langit hanggang sa tubig sa ilalim ng lupa. Mula sa fertility ng mga tao at hayop hanggang sa isang pamanahanan na mas matatag pa kesa sa mga bundok na andyan na mula pa noon. Ito yung definisyon ng lubos at walang katapusang kasaganaan. Sige, ngayon, buuin na natin yung puzzle. Paano ba yung mga kanya-kanyang hula na to naging isang kolektibong identity? Ito na yung huling bahagi ng blueprint ni Jacob para sa bansa na bubuin ng mga anak niya. At para sa bunso, si Benjamin, ang imahe niya isang mabangis na lobo. Siya yung mandirigma, isang tribo na makikilala dahil sa tapang at galing nila sa labanan. Siya yung huling piraso na kukumpleto sa buong puzzle. At yan na yon, 12 anak, 12 tribo, pero iisa lang ang plano. Yung mga huling salita ni Jacob, hindi lang yan basta goodbye. Isa yang founding document, isang blueprint na nagbigay sa bawat tribo ng sarili nilang unique at pangmatagalang identity. At yan ang humubog sa kasaysayan ng isang buong bansa. At dito tayo magtatapos sa pag-aaral na ito. Yung kwento ni Jacob, pinapaalala niya sa atin na yung mga salita at gawa natin may kapangyarihan niyang magsimula ng isang bagay na mas malaki pa sa atin. Hindi lang to tungkol sa kung anong iiwanan natin, kundi sa kung anong sinisimulan natin para sa mga susunod na henerasyon. Kaya ang tanong para sa ating lahat, anong tadhana ang hinuhubog mo ngayon?